Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-146 na kabanata. Kilala ko siya. Minaneho ni Sheldon ang kanyang sasakyan sa bahay ng kanyang mother-in-law. Si Ara at Rose ay nauna nang sumakay sa sasakyan, habang si Sheldon at Jade ay naghintay sa labas. Si Alex ay hindi pa pumapasok, at ayaw nila pumasok hanggat hindi ito mauuna. "Sue, bilisan mo, pumasok na kayo sa sasakyan ni Mr. Ambrose," magalang na sabi ni Sheldon. Si Jade ay ngumiti rin ng may pagpaumanhin. Si Sue at Alex ay binuksan ang pintuan ng sasakyan, at magsisimulang pumasok. Bagaman si Sue ay curious sa biglang pagbabago sa mga kinikilos ng kanyang ate at asawa nito. At mas mabuti ang mga nakikita niya sa kanyang ate at asawa nito. "Lumabas ka, hindi sa iyo ang sasakyan na ito," wika ni Ara habang nakatingin kay Alex. "Mama, huwag kang magsalita ng mga hindi maganda. Maraming bakanting upuan sa loob," wika ni Sheldon. Tumingin siya kay Alex. Natatakot siya na baka magalit ito, at ibuking siya, na inupahan lang niya ang bilya nito, ngayong araw. Kahit na may pwesto pa, hindi siya pwede dito. Baka magkaroon siya ng mga maling pag-iisip kung makakaupo siya sa magarang sasakyan. Wika nito habang patuloy na nagsasalita ng mga negative kay Alex. Kumaway siya kay Gary na nakatayo sa labas. "Gary, halika, pumasok ka na dito." "Okay," wika ni Gary. Habang hinawi si Alex sa dadaanan niya, at sumakay sa sasakyan. Si Sheldon ay tumingin kay Alex na nahihiya. "Sige, hindi ako sasama sa inyo," wika ni Alex habang tinapik ang balikat ni Sheldon, ngumiti ito at umalis na. "Huwag ka nang babalik," wika ni Ara. Tumingin ito kay Sue, at sinabi, "Bakit ka pa nakatayo dyan? Pumasok ka na," at umupo katabi ni Gary. Tumingin si Sue sa kanyang mama, pero wala siyang sinabi. Tumalikod siya at hinabol si Alex. "Bumalik ka dito," sigaw ng mama niya, pero hindi na siya lumingon. Si Sheldon ay ipinagmaneho sina Ara, Rose, Gary, kasama ang kanyang asawa, sa Green Island Garden District. Habang nagmamaneho siya, si Sheldon at Jade ay medyo hindi mapakali. Humiram sila ng bilya kay Mr. Ambrose, pero si Ara ay hindi maganda ang trato dito. Nang dumating sila, ang lahat ay bumaba sa sasakyan. "Iniisip kong pupunta pa si Sue," wika ni Gary na nag-aalala. "Huwag kang mag-alala, pupunta siya," wika ni Rose. Ang araw na iyon ay anniversary ng kanyang lolo. Kaya kailangan na present sila, kung hindi, magiging hindi ito kagalang-galang sa kanilang lolo. Ang matigas na ulo na babaeng iyon. Hindi sana niya isama ang manloloko na iyon, wika ni Ara, na may masamang ekspresyon. Isinama ni Jade ang lahat sa bilya. "Aalis muna ako at bibili ng groceries. Ipapakita ko ang ilang mga bagay, at ang aking pagluluto, ngayong araw," wika ni Sheldon. "Sige, tara na lahat." Pinangunahan ni Jade ang pagpunta sa bilya, habang ang kanyang asawa, ay naglakad sa pinakamalapit na pamilihan. Habang naglalakad siya, tiningnan niya ang kanyang cellphone, para tingnan kung kasama si Alex. Nakahinga ito ng maluwang, nang marinig na kasama nito si Alex. Nagtaksi sila, papunta sa Green Island Garden District. Nagpatuloy si Sheldon sa paglakad, patungo sa palengke, upang bumili ng pagkain. Nanguna si Jade sa pintuan ng bilya. Nang isinuot niya ang susi sa lock, ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi nila ito bahay. Pero nakahinga siya ng maluwang nang marinig na nag-click ang pintuan at bumukas. "Mama, Rose, pasok." Marahan na pinunasan ni Jade ang kanyang noo, at sinabi na, "Pumasok at magpahinga. Gary, pumasok ka." Ang grupo ay pumasok sa bilya. Nabigla sila, nang makita ang mga dekorasyon. Sa loob ng bilya, ang mga dingding ay kulay puti. May magkatapat na bintana, tagusan ito. At may maliit na living room sa kanan. Ang main living room ay malaki, at may dekorasyon na iba't ibang art. Mayroon mahogany coffee table, leather na sofa, at isang malaking vase.
Mayroon ding isang hagdanan paakyat sa second floor. Pagkatapos makita ang mga dekorasyon, ang mga mata ng lahat ay nagliwanag. Mas higit pa ito sa kanilang imahinasyon. Napakaganda. Gumastos siguro kayo ng malaking halaga sa pag-renovate sa ganito kagandang quality, tama ba? Tumingin si Ara sa kanyang anak na si Jade at nagbigay ng malaking thumbs up. Si Jade ay na-shock nang tumingin sa kanyang mama. Naalala niya na hindi sa kanila ang villa. Ngumiti siya ng awkward at sinabi na hindi ako gumastos ng medyo malaking pera. Hindi ka gumastos ng medyo maraming pera. Mukhang sa loob ng 2 taon ay malaki na ang pinagbago mo, wika ng kanyang mama na nakangiti. Naglakad siya kasama si Rose sa paligid ng living room at tumingin sa mga dekorasyon. Pagkatapos ng ilang pag-iikot, si Rose at ang kanyang lola ay naupo sa sofa. Ayaw na pumunta ni Alex sa villa pero pinilit siya ni So na sumama. Kapag nalaman ng mama niya tumakbo na ito, madadagdagan ang mga dahilan nito, at lalo siyang itutulak kay Gary. Pasensya na, ang aking mama ay ganoong klaseng tao, wika ni So, na nararamdaman ang mga masasamang sinabi nito sa kanilang bahay, tungkol kay Alex. Malungkot siya para dito. Okay lang, hindi ko iniisip iyon, mahinang sagot ni Alex na may maliit na ngiti. Hindi siya maramdamin, pero nakaranas na siya ng mga matitinding pambubuli sa nakaraan. Kaya ang kanyang resistance sa mga pambubuli ay matatag. Maraming salamat, si Sue, ay medyo gumaan ang pakiramdam. Maraming salamat. Tumingin siya sa paligid ng area. At iniisip kung saan ang villa ng kanyang brother-in-law. Sumunod ka sa akin, wika ni Alex, at naglakad patungo sa villa. Sumunod si Sue, nang may pagtataka. Ding-dong, ang doorbell ay nagring, kaya si Jade ay nagpunta para buksan ang pinto. Sue, Alex, nandito na kayo. Tumingin si So kay Alex, hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Alex ang villa ng kanyang bayaw. Kung umalis ka na, humahanga ako sa iyo bilang isang lalaki. Hindi ko inaasahan na susundan mo kami, hanggang dito. Wala ka talagang kahihiyan. Malamig na wika ni Ara. Nang makita na dumating sila. Natatakot si So na baka magalit si Alex sa mga narinig nito sa kanyang mama. Pero nang tumingin siya dito, ang kanyang ekspresyon ay napakakalmado. Kaya wala na siyang sinabi. Dinala niya ito sa living room, at sinubukan iwasan ang kanyang mama, at sa sofa na kinauupuan ng lahat. Si Ara ay napatahimik at walang magawa, habang pinapanood ang kanyang anak na umiiwas sa kanila. Rose, paano mo na-solve ang problema sa nakaraan? Nag-alala ako ng sobra sa iyo. Pansamantalang binaliwala ni Ara si Alex, at tumingin kay Rose, at patuloy na nakipag-usap. Si Rose ay nakalaban ng Heavenly Lion Group, at nagdulot ito ng malaking problema sa kanilang pamilya. Nang ang lahat ay walang nagawa. Ang pamilya ni Rose ay sinabi, na naayos na nila ang problema. Ito ay naayos ng isang misteryosong tao, na nagsabi kay President Chase ng Merchant Union, wika ni Rose na nakangiti. Misteryosong tao. Si Ara, Jade at Gary ay nagtinginan at nagtataka. Sinasabi mo bang, ang iyong pamilya, ay hindi nalaman kung sino ang taong ito? Tama, awkward na ngiti ni Rose. Pero walang kinalaman ang aking papa dito. Mukhang isa itong estudyante sa Preston University. Si Rose ay walang clue dito. Noong una, hanggang nung gabi na nakidnap sila sa night market ni Lucille Brennan, at iniligtas uli sila nito. Pakiramdam ni Rose, ang misteryosong nagligtas sa kanila ay iisang tao lamang. Ang mga tao sa paligid niya sa Preston University. Kaya naisip niya na ang misteryosong tao ay isa ring estudyante. Sa pag-iisip dito, napatingin ito kay Alex na nakikipag-usap sa kanyang auntie. Sa nakaraang araw, naisip niya na si Alex ito. Pero ngayong naisip niya ang iba pa tungkol dito. Nagpasya siya na isa itong walang kwentang idea. Nakaramdam ng galit si Rose nang makita niya na masayang nag-uusap si Alex at ang kanyang auntie Sue. Mukha silang komportable, habang nag-uusap at nagtatawanan. Ganun pala, wika ng kanyang lola, pero ito pa rin ay nako-confused. Tinapik nito ang kamay ni Rose. Kailangan mong magpasalamat dito ng maayos kapag nalaman mo na kung isa siya sa mga classmates mo. Mas makabubuti kung susubukan mong makipag-date dito. Lola, ano ang sinasabi mo? Ang minsan lang makita na pamumula sa mukha ni Rose, ay nasilayan.
Isa ka pa rin mahiyain na bata. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Isipin mo mabuti. Ang taong makakapagpatumba kay Donald Brennan, ng Heavenly Lion Group, ay hindi isang biro. Bigyan mo ito ng pansin, wika ni Ara sa kanyang apo. Nang makita ang ekspresyon ni Rose na lalong namula at sumeryoso, ang kanyang lola, ay tumawa at sinabi, "Sige, titigil na ako." Si Ara at ang lahat ay nag-uusap. Pero nang makita si Alex at So na makitang magkatabi, sa maliit na living room, siya ay nagalit. "Rose, ang sinungaling na iyon ay nag-aaral din sa Preston University, pareho kayo ng paaralan, tama? Naririnig mo ba siya?" Malakas na wika ng lola nito, para magulo ang pag-uusap nila. Walang nagawa si Rose kundi tumingin kay Alex. Napansin niya na nakatingin ito sa kanya. Nang makita niya itong nakaupo katabi ng kanyang auntie, na mukhang perfect couple, isang pagkamuhi ang nabuo sa loob ng kanyang puso. "Siyempre kilala ko siya. Nakilala ko siya nang kasama ako ni Papa sa Metro Skybank. Wala siyang card, at nagpunta doon ng bare-bare, at tinamaan ang ulo ko. Magaling siya sa pagpapalakas ng loob. Nang nasa problema ang aking pamilya, ang sinabi lang niya, magiging maayos ang lahat, pero wala siyang ginawa na kahit ano. Nakaraang linggo nagpunta kami sa night market, kasama ang best friend ko, at sinabi na protektahan kami. Pero nang nasa panganib na kami, tumakbo siya. Hindi siya nag-sorry o nagpakita ng pagmamalasakit. Wala siyang ginawa na kahit ano," wika ni Rose. Ika 147 na kabanata. Umalis ka dito. Si Alex ay nakaupo sa maliit na living room, at pinanood si Rose na inilalabas ang galit. Lumingon siya sa iba, at disappointed. "Alex," tawag ni So, sa mahinang boses. Hindi niya alam, na mayroon silang ganitong alitan, ng kanyang pamangkin. Bagaman kakakilala lang niya dito, nang wala pang 2 araw, alam ni So, na hindi siya ganoong klase, katulad ng mga sinasabi niya. "Okay lang ako, kahit ano ang sabihin niya ay hindi ako naaapektuhan." Tumingin si Alex kay So at ngumiti. "Huwag kang magsinungaling sa akin, nakikita ko na nag-aalala ka," wika ni So. Kahit na nakangiti si Alex, makikita ang pagka-disappoint. Humarap siya dito, at tinanong, "Mayroon ba kayong hindi pagkakaintindihan ni Rose?" Walang sinabi na kahit ano si Alex. Bumaling siya sa labas ng bintana, na may malungkot na mga mata. Sa isip niya ay tinulungan niya ito, ng ilang beses. Pero ngayon, ipinapahiya siya nito sa harapan ng lahat. At ginagawang tanga. Hinampas ni Alex ang coffee table sa kanyang harapan. Ang tea set ay nabasag, at nahulog sa lapag. Si Rose na nagsasalita ng walang tigil, ay nagulat. Sa pagtingin kay Alex na ang galit ay napalitan ng kahihiyan. Medyo nakaramdam siya ng guilty. Mukha siyang sobrang galit. Ginalit ko ba siya ng gusto, bakit ako nakakaramdam ng guilty? Ito naman ang gusto ko makita, sa isip niya. Maraming tanong ang sumagi sa isipan niya. Anong problema mo? Nakakita si Ara ng pagkakataon para hindi magustuhan si Alex. Napakayabang mo pa rin sa bahay ng aking anak. Itinuro ni Ara ito, at sinabi na umalis. Sa palagay mo sino ka? Sinabi ko na ang masasamang bagay na ito kanina sa ating bahay, sigaw nito. Gusto sipain ni Alex ang mama ni Sue palabas, pero nang makita niya si Jade, naalala niya ang pangako niya sa mag-asawa noong nakaraang araw. Kung hindi niya tutuparin ang kanyang pangako, magagawa niyang mahirap ang buhay ng mag-asawa. Gusto ni Alex tuparin ang pangako, kaya wala siyang sinabi. "Mama, huwag na kayong magsalita pa. Hindi naman ito big deal, pakiusap, maupo kayo." Mabilis na pinakalma ni Jade ang kanyang mama. Dahil sa mga sinabi ni Jade, ang kanyang mama ay kumalma. Dingdong. Nagpunta si Jade sa pintuan at binuksan. Sa wakas ay dumating na si Sheldon. Nakahinga na siya ng maluwang. "Sorry, pinaghintay ko kayong lahat. Pupunta na ako sa kusina, at maghahanda ng ating pagkain." Naglakad siya na may malaking shopping bag na puno ng iba't ibang klaseng gulay at karne. Sa kanyang isang kamay, ay may dala siyang buhay na manok. "Saan ang kusina?" bulong ni Sheldon kay Jade. Sinamahan niya ito patungo sa kusina. Hindi nagtagal naririnig na nila ito sa kusina. Tumayo si Ara, para tulungan ito sa pagluluto. "Sasama rin ako," wika ni Gary. Hindi siya makalapit kay So ngayon, kaya papasayahin na lang niya ang magulang nito, bago gumawa ng hakbang.
Sumunod siya kay Ara sa kusina. Ang mood ni Rose ay medyo kumalma. Nagpunta siya sa second floor upang mag-ikot. Maririnig ang ingay ng manok na pinapatay sa kusina. Si Lola ay tahimik na nakaupo sa kanyang kwarto, nang biglang marinig ng sensitibo niyang tainga, ang ingay ng manok. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata at tumayo. Sa unang pagkakataon lumabas siya sa kanyang kwarto, at marahan na naglakad. Si Rose ay nasa loob ng kwarto sa second floor, at hindi napansin si Georgina, o si Lola na dumaan. Si Lola ay marahan na bumaba sa hagdanan ng tahimik. Wala siyang ginawa na kahit anong ingay. Doon lang napansin ni Lola na maraming tao sa bahay. Nakita siya ni Alex nang siya ay nasa living room na. Wala siyang nagawa kundi namutla at natakot. Bakit siya bumaba dito? Kaya niyang pumatay ng mabilisan, sa isip ni Alex. Sino ka? Si Jade at Sue ay napansin ang kanyang pagdating. Tumakbo si Alex palapit dito at natatakot na baka patayin ang mga ito. Lola, sila ay mga kaibigan ko. Hindi niya napansin na mayroon na itong dalawang blade sa kamay. Anong nangyayari? Lumabas sa kusina, sina Ara, Sheldon, at Gary, upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita nila ang isang babae sa living room. Si Ara ay sobrang nabigla. Ang doorbell ay hindi tumunog, ibig sabihin ang babaeng ito ay nasa loob na ng bahay. Galit na tumingin si Ara kay Sheldon, at tinanong, sino ang babaeng ito? Bakit siya nasa iyong bilya? Hindi ko alam, si Sheldon ay nagtaka rin. Paano niya malalaman na mayroon pa palang ibang tao sa bilya? Gusto mo pa rin magsinungaling, babae mo ba siya? Si Lola ay nasa dalagang kaanyuan. Ang babaeng ito, ay mas maganda pa sa kanyang anak. Kaya sa isip niya, ang kanyang manugang ay may itinatagong babae sa kanilang bilya. Hindi mama, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ko siya. Sumisenyos pa ang kamay nito sa pagdadanay. Mama, naniniwala ako kay Sheldon. Wala siyang kinalaman sa babaeng ito, wika ni Jade. Alam niya na ang bilya ay kay Alex. Kaya kahit na may magandang babae sa loob, nandito siya dahil kay Alex, hindi dahil sa asawa niya. Malalagot kayo sa akin, sigaw ni Lola. Ang iingay niyo. Ang matalim na mata ni Lola ay tumingin sa lahat. Tumingin ito sa vase na malapit sa kanya, at nang gumalaw ang itim nito sa mata. Ang vase ay lumipad papunta kay Ara. Sumigaw sila pero hindi nila alam na si Lola ang may gawa nito. Nagpatuloy si Ara, sa pagsasalita sa babae. Maliit na babaeng aso, umalis ka na dito ngayon na. Pagod ka na ba mabuhay? Ang kakaibang dalagita ay nagalit nang marinig ang sinabi ni Ara. Gumalaw ang kanyang palad, gusto niyang patahimikin ang buhay ng babae. Nang makita ito ni Alex, na-shock siya at nagmadaling hawakan ang palad nito. Lola, hindi nila naiintindihan. Pakiusap, iwanan mo na sila. Mahinang wika ni Alex. Bitawan mo ako. Alam ni Alex na isang tao ang mamamatay kapag binitawan niya ito. Kahit siya ay natatakot, hinawakan niya pa rin ng mahigpit ang kamay nito. Sa ibang dahilan, ang pansin ni Ara sa babae na nakatayo sa kanyang harapan, ay medyo natakot. At umatras ito ng bahagya. Ara, huwag kang matakot po, protektahan kita, kapag may ginawa sa iyo, ipagtatanggol kita. Isa itong magandang pagkakataon para makuha ng husto ang loob ni Ara. Nag-volunteer si Gary na ipaglaban ito. Hindi mo pa rin ako bibitawan. Ang mga balikat ni Lola ay nanginginig na. Wala siyang inilabas na kahit anong lakas pero nararamdaman ni Alex, ang matalim na sakit sa kanyang braso. Pakiramdam niya ay naiipit siya sa dalawang bilog. Pero hindi niya pa rin ito binitawan. Bitawan mo ako, utos ni Lola. Walang choice si Alex kundi pakawalan ito. Pagkatapos magbigay ni Lola ng effort, bumagsak si Alex sa lapag, na parehong sumasakit ang mga braso. Nang sandaling binitawan ito ni Alex, mabilis niyang winasiwas ang kamay, at ilang blade ang lumipad. Sa loob ng ilang segundo, 6 o 7 blade ang lumipad sa hangin. Walang nasaktan sa mga ito maliban kay Gary, na nakatayo sa harapan ni Ara, ang kanyang damit ay nagkapunit-punit. Para itong ginamitan ng gunting. Ang kanyang katawan ay may maliliit na hiwa mula sa mga blades. Yumakap si Gary sa kanyang katawan, na para ba siyang nakasurvive sa isang delubyo. Ang iba ay natulala. Ang kakaibang dalagita ay lumapit kay Ara, at sinampal ito ng malakas ng 2 beses na dahilan ng pagdurugo ng gilid ng bibig nito.
Marahan na naglakad ito patungo kay Alex at sinabi. Ang grupo ng mga taong ito, ay nakakainis. Lalabas ako at mag-iikot, babalik ako sa loob ng 2 oras. Kapag nandito pa ang mga iyan, wala akong pakialam sa mga masasamang mangyayari. Tumango si Alex. Si Sue, Jade at Sheldon ay lumapit kay Ara. Si Ara ay nagsimulang umiyak at itinuro si Alex. So, ikaw pala ang nagdala sa babaeng iyon, magbabayad ka para dito. Si Ara ay hindi na natatakot pagkatapos umalis ng babae, kaya nagpasya siya na ilabas na lahat ng galit kay Alex. Gary, lumapit ka at sangkulin mo siya ng 2 beses, at papayag ako na pakasalan mo ang aking anak. Hinawakan ni Ara ito, at inutusan, ipaghiganti siya. Siguro sa susunod na lang, kailangan kong pumunta sa doktor, kaya hindi na ako magtatagal. Nagmadali si Gary na lumabas sa villa na sira-sira ang damit. Wala kang kwenta, umalis ka na, galit na wika ni Ara, habang papaalis ito. Sheldon, ito ay iyong villa, palabasin muna ang lalaking iyan. At tulungan mo akong tumawag ng pulis upang ipaaresto ang babaeng iyon. Si Ara ay na-upset, at gustong pagbayarin si Alex. Si Sheldon ay nahihiya, ito ay villa ni Mr. Ambrose, kaya paano niya ito paaalisin? Mama, umupo ka muna at mag-usap tayo. Ano ang pinagsasabi mo? Wala tayong dapat pag-usapan sa manloloko na iyan. Tumayo ito at nagpunta sa pintuan, at sinabi. Walang nakapigil sa kanya. Aalis na ako, wika ni Alex. Mukhang wala ng ibang paraan, kundi umalis. Lumapit siya kay Sheldon, at tinapik ang balikat nito. Aalis ako, at babalik paglipas ng 2 oras. Umalis ka na. Ano ang karapatan mo bumalik dito, sa loob ng 2 oras? Sa palagay mo ay bahay mo ito. Ayaw namin na makita ka. Gumaan ang pakiramdam ni Ara nang marinig na aalis na ito. Tahimik na naglakad si Alex palabas sa pintuan. Bahay mo ito, bakit ka aalis? Isang mapagkumbabang boses ang narinig mula sa 2nd floor. Ika-148 na kabanata. Ang pag-iyak ni Rose. Ang boses ay mula kay Rose. Nakatayo ito sa 2nd floor, at nakatingin kay Alex sa ibaba. Ang kanyang mga sinabi, ay nagpatigil sa lahat, at nagpakaba sa puso ng lahat. Rose, ano ang pinagsasabi mo na walang kwenta? Bilisan mo, bumaba ka na dito. Sa isip ni Ara, si Rose ay nagsasalita ng kung ano-ano. Si Alex ay handa na umalis sa villa, dahil baka may kung ano pa ang mangyari. Tumigil ka, nasaan ang iyong bracelet? Tanong ni Rose. Bracelet sa isip niya. Sa palagay ni Alex ay nasa kanyang bulsa. Nasaan ito? Nasa bulsa ko lang iyon. Baka nasa ilalim ng aking unan, sa isip niya. Kinabahan siya, tumingin siya muli kay Rose. Marahan niyang binuksan ang kamay, at ipinakita ang bracelet sa lahat. Si Rose ay naglakad-lakad sa mga kwarto ng 2nd floor, at aksidenteng nakapasok sa kwarto ni Alex nang hindi alam. Humiga siya dito, at aksidenteng nakapaa ang bracelet sa ilalim ng unan. Sigurado siya na ito ay bracelet ni Alex. Ang kanyang puso ay napuno ng halong-halong emosyon. Umupo siya sa kama at inisip ito ng mabuti. Wala siyang narinig na pag-aaway sa ibaba. Kakalabas lang niya ng kwarto. Bumaba si Rose sa hagdanan, dala ang bracelet sa kanyang kamay. Lumapit siya kay Alex, at sinabi, "Bahay mo ito. Bakit ka aalis?" Hindi maintindihan ng lahat kung ano ang sinasabi ni Rose, dahil lang sa bracelet ay kay Alex na ang bilya. Rose, ano ang nangyayari sa iyo? Tanong ng lola niya. Rose, bahay ko ito, bakit sinasabi mo na bahay ito ni Alex? Tanong ni Sheldon. Huwag kang magbiro, hindi ito nakakatawa, wika ni Jade. Sinasabi mo ba ang bracelet na iwan ko ito sa dorm? Ang bracelet na nasa kamay mo ay hindi sa akin. Sinabi ni Mr. Brown na bumili rin siya ng bracelet. Gumawa si Alex ng paraan, para umiwas sa awkward na sitwasyon, pero nagsalita si Rose. Hanggang ngayon ay gusto mo pa rin magsinungaling sa akin. Ang bracelet na ito, ay parang sa akin, kaya paano ko naman ito hindi makikilala? Wika ni Rose. Walang nasabi si Alex. Natandaan niya noong huli sa Angel Bars. Si Rose ay isinuot ito sa kanyang kamay ng matagal. Walang saysay na magsalita siya ng kahit ano. Nang makidnap ako ni Lucille, ikaw ang nagpadala ng mga tao, para iligtas ako, tama.
Iniko ni Rose ang kanyang tapang para tanungin ito. Si Alex ay nanatiling tahimik. Nang oras na nasa Berkeley Hotel ako, at si Manager Woodsworth, ay hindi ako pinagbayad sa nabasag ko. Ito ay dahil din sa iyo, tama. Si Alex ay nakatayo pa rin, at walang sinasabi. Nakatingin lang siya kay Rose, na medyo kakaiba. Ang kanyang mga mata ay may mga buong luha. Ikaw ang kumausap kay Williams Chase, para tulungan ako, tama. Ang boses ni Rose ay nagsimulang mabulol, at napaiyak. Pakiramdam niya sa kanyang lalamunan, ay puno ng laman, at dahilan upang mahirapan siya magsalita. Nagpatuloy si Alex sa pagtingin kay Rose ng tahimik. Si Rose ay napasigaw at umiyak na ng todo. Ang kanyang maliit na mukha, ay napuno ng luha. Ang lalaking ito ay matagal na siyang tinutulungan, sinusuklian niya ito ng pagmamayabang at panglalait. Ipinakita niya ito sa harapan ng kanyang pamilya. At ininsulto sa hotel, sa restaurant, sa dormitory, sa night market, at sa bar. Ang tao na napakabuti sa kanya, at tumulong sa lahat ng mabibigat na sitwasyon ng paulit-ulit, ay ang taong kanyang hinahamak. Paano siya naging walang hiya sa taong ito? Si Rose ay umiiyak ng sobra-sobra, na halos hindi na siya makahinga. Ang kanyang pamilya ay nabigla. Rose, huwag kang umiyak. Sabihin mo ito sa iyong lola. Lahat sila ay nagpunta kay Rose, at nag-aalala. Pero si Rose ay lumapit sa harapan ni Alex, at tumingin na may mga matang lumuluha. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nagkamali ako, pakiusap, patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon, ay paulit-ulit na sinabi ni Rose. Gusto niyang marinig ang pagpapatawad nito. Sige na, huwag ka na magsalita pa ng kahit ano. Pinapatawad na kita. Wika ni Alex. Galit siya sa mga ginawa nito sa kanya, pero nang makita niya ang sobrang pag-iyak nito, at kung gaano ang pagpapakumbaba nitong magalang. Sa palagay niya ay totoo ito sa kanyang sarili ngayon. Maraming salamat, wika ni Rose. Ang pagpapatawad ni Alex ay nakagaan ng kanyang pakiramdam. Rose, bakit ka humingi ng tawad sa kanya? Ano ang nangyayari? Hindi pa rin naiintindihan ni Ara kung ano ang mga sinasabi ni Rose. Lola, hindi mo pa ba naiintindihan? Siya ang tumulong sa atin sa nakaraan, wika ni Rose. Tumingin si Ara kay Alex, at hindi makapaniwala. Siya ang tumulong sa atin sa nakaraan. Hindi niya matanggap ang mga sinabi ng kanyang apo. Iniisip mo na ang bilya na ito ay sa kanya. Tumango si Rose. Hindi naniniwala si Ara. Tumingin siya kay Sheldon at Jade. Paano ang magandang bilya na ito ay sa isang manloloko, sa isip niya. Mabilis niyang hiningi ang sagot ni Sheldon at Jade upang maibalik ang lahat sa normal. Pero, ang kanyang anak at manugang ay awkward ang itsura. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Jade, ang bilya ba na ito ay sa inyo, umaasa pa rin ito sa huling pag-asa. Hindi, wala na silang masabi dito. Ano, sigaw ni Ara. Ang mga mata nito ay namula, na parang sasabog ang eyeball nito. Hindi. Maiintindihan mo ito, kapag ipinaliwanag ko na. Gusto kong bilihin ang bilya na ito, pero ang bilyang ito ay pag-aari ni Mr. Ambrose. Hiniram namin ito ngayon. Nabubulol at nagpapanik na sabi nito. Napaupo si Ara sa sofa, ang puso niya ay parang malapit na huminto sa pagtibok. Mama, okay ka lang? Mabilis na tanong ni Jade. Mr. Ambrose, humihingi ako ng paumanhin sa mga nangyari kanina, wika ni Sheldon, na humihingi ng tawad kay Alex. Tulungan ninyo ako, wika ni Ara sa kanyang anak pagkatapos makapagpahinga ng ilang segundo. Dahil sa nangyari si Jade at Sue ay nasa magkabilang gilid niya. Tinulungan si Ara na lumapit kay Alex. Tumingin si Alex sa mga mata nito, at inisip na magpapatuloy ito sa panghahamak sa kanya. Habang iniisip niya iyon, lumuhod ito sa kanyang harapan. Mr. Ambrose, patawarin mo ako, mahinang wika nito. Mama, ano ang ginagawa mo? Ang kanyang mga anak ay nakaramdam ng awa dito, at tinulungan na tumayo, pero nagpatuloy ito sa pagluhod. Kung hindi ako patatawarin ni Mr. Ambrose, hindi ako tatayo. Mr. Ambrose, nagkamali ako. Si Alex o Mr. Ambrose, nakita mo na. Si Sue at Jade ay balisang nakatingin dito. Okay, tumayo ka na. Si Alex ay pinakawalan ang malalim na paghinga. Gusto pa niya itong lumuhod ng matagal, pero dahil sa edad nito, ay pinatayo na niya. Maraming salamat, Mr. Ambrose.
Masaya siya sa kanyang anak na tinulungan siya makatayo. Sue, hindi ko kailangan ang tulong mo, malakas pa ako. Maupo na tayong lahat. Sheldon, pumunta ka na sa kusina, upang magluto. Para makakain si Mr. Ambrose. Sue, hindi mo kailangan mag-alala sa akin, maupo ka kasama si Mr. Ambrose. Ang ekspresyon ni Ara ay mabilis na nagbago, at minadali si Son na umupo katabi ni Alex. Ang mamahalin na bilyang ito, ay pag-aari ni Alex, kaya maliwanag na mayaman ito at maimpluwensya. Hindi inaasahan ni Ara na makakatagpo ang kanyang anak ng isang mayamang tao. Nabigla siya, akala niya ay isang mahirap na estudyante si Alex. Hindi niya ma-imagine na mayroon itong mamahaling bilya. Kung magpapatuloy pa sila sa pagpapanggap, baka magbunga pa ito ng malala sa hinaharap. Sige na, bilisan mo. Tinulak ni Ara ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay confused. Kung si Alex ay sinungaling, okay lang na sumama siya dito. Pero ngayong mayaman, ito ayaw na niyang lumapit dito. Sue, pumunta ka na, sigaw ng mama nito. Ano ang ikinahihiya mo? Isa tayong pamilya. Wika ni Sheldon at Jade. Hindi alam ni Sue kung ano ang dapat gawin, yumuko siya, at nagpunta sa tabi ni Alex. Mayaman ka pala, wika ni Sue. Tumingin siya dito ng may nakakaawa at nahihiyang ekspresyon. Hindi alam ni Alex ang sasabihin. Halong-halo ang kanyang nararamdaman sa kanyang puso, habang umupo sa sofa katabi nito. Maayos silang tingnan, wika ni Ara, habang tumatango at kontento. Seryoso ka mama, pakiusap tumigil na kayo, wika ni Sue. Isang magandang pares, ano sa palagay mo Rose, wika ni Sheldon. Ang mga mata ni Rose ay namumula pa rin. Sa nakikita niyang pagupo ni Alex katabi ang kanyang tita. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Hindi niya pinansin ang bayaw at tumingin sa iba. Sa narinig na mga sinabi ng kanyang mama, at bayaw. Si Sue at Alex ay mas lalong nag-alala. Naramdaman nila na ang mga salita nito, ay mas lalong komplikado. Si Sue ay nakahawak sa kanyang kamay, at iniisip kung paano niya tinanong ito, at sabihin magpanggap bilang boyfriend niya. Mama, hindi mo pa alam na si Mr. Ambrose ay may isa pang bilya dito, wika ni Sheldon. Umaasa siya na makuha ito ni Sue, upang matulungan siya ni Alex. Nang pumunta kayo dito, nakita niyo ang bilya sa Artificial Island. Nagbigay si Alex ng warning kay Sheldon, sa pamamagitan ng tingin. Pero nasabi na niya ito. Sinasabi mo ba na ang bilya sa Artificial Island ay pag-aari ni Mr. Ambrose? Nang dumating si Ara sa bilya, napansin niya ang bilya sa Artificial Island. Base sa mga sinabi ni Gary, ito ang pinakamahal na bahay sa buong New York City. Tama, ito ay nagkakahalaga ng $40 million. Ang isip ni Rose ay naguluhan. Tahimik siyang tumingin kay Alex. Sa palagay niya ito ay kakaiba at misteryosong lalaki. Mr. Ambrose, hindi ko inaasahan na sobrang yaman mo. Hindi, ang ibig kong sabihin, ay marami ka pang pera. Pasensya ka na sa akin, kapag kinakabahan ako. Ako ay nagiging mali-mali. Ang kanyang utak ay puno ng isipin. Ang kanyang anak ay magkakaroon ng hindi masukat na kayamanan. Masasabi ko na ang aking anak ay pwedeng mapasa iyo. Sue, kailangan mong itrato ng maayos si Alex, sa hinaharap wika ni Ara. Sa palagay ko kayong dalawa ay magsasama ng matagal wika ni Jade. Sue, kailangan mong pahalagahan si Mr. Ambrose, dagdag pa ni Sheldon. Ang pag-aalala ni Alex ay lalong tumindi. Palagay niya siya ay nadamay na, at iniisip kung paano makikipaghiwalay sa kanyang pagpapanggap. Isang kalmadong boses ang nagsalita. Hindi ninyo naiintindihan lahat. Si Mr. Ambrose at ako ay hindi magkasintahan. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.